Hi there mga beloved yung soulmates. So welcome to Renzo Tarot Channel. Andito naman po ang inyong lingkod para pagsamahan natin ang isang soulful and meaningful na tarot reading. Dito lamang po sa inyong lagi naabangan, sinusubaybayan at pinakamahal na Renzo Tarot Channel. Mega shoutout po sa lahat ng soulmates natin sa Pilipinas, lalong-lalo na sa ating mga masisipag na overseas Filipino workers or OFWs na lagi nakaabang sa panig ng mundo. Maraming salamat po sa inyong walang sawang tiwala, suporta. Nakakataba sa puso ng mga mensahe at komento na aking nababasa. Kapag bago po kayo sa ating channel, ay huwag niyo pong kalimutang mag-like, mag-comment po kayo kapag naka-resonate. At of course, don't forget to subscribe po para mas lalong lumago ang ating channel. At mas marami tayong soulmates na matulungan na mabigyan ng soulful and meaningful na tarot reading. Sige po. Ang ating reading ngayon, alam niyo ba, ay isang bonus reading. Okay? Walang specific na oras kung kailan nyo makita, kahit kailang buwan. Ito ay bonus reading para sa mga Cancer. Okay? Tingnan natin Cancer kung anong energy nyo na ating marireceive base sa mga base sa mensahe na ipaparating sa ating universe. Sige, huwag natin patagalin pa. Bonus reading ito para sa mga Cancer. Sige, isa pang shuffle natin. Sisimulan na natin. Sige po. Okay. Spirit Universe, Spirit Guides, bigyan niyo po kami ng 10 baraha para sa ating bonus reading ngayon para sa mga Cancer. Okay, although 1 week ago, may reading tayo sa Cancer, pero gusto ko magkaroon pa ng bonus reading para mas maging clear, mas klarado. Although, alam kong klarado na sa inyo lahat dun sa reading natin, pero bibigyan pa po natin ng mas kalinawan para mabigyan talaga kayo ng pag-asa kasi alam kong hindi madali ay pinagdadaan ng Cancer. Okay? Nakalima na po tayo, 5 baraha pa Spirit Universe, Spirit Guides. Last 5 cards po for our bonus reading for Cancer. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tatlo pa. 8. Spirit Universe, Spirit Guides. Dalawa pa po ha. 9. Ayun, 10. Okay. Opo. Sige. 2, 4, 6, 8, 10. Buo na po ang yung 10 baraha. Ayusin na po natin ng mga titira at ilalatag na po natin Cancer para sa yung bonus reading ha. Bonus reading to para sa inyong mga Cancer. Sige. Okay. Ilatag natin ha. Ilatag lang po natin. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Okay. Okay, ayan. Nakalatag na yung 10 baraha Cancer para sa yung bonus reading. Sige, sisimulan na natin sa yung pambugad na baraha. Wow, King of Pentacles. Talaga naman. Di ba sa nakaraan natin yung reading para sa iyo, talaga sabi ko ay biyaya pagkatapos ng mga unos na sunod-sunod na dumating sa buhay. Ngayon sinisimulan ito, kino-confirm ito na King of Pentacles. Ibig sabihin, King of Pentacles as the King of Money, nasabi lang kumbaga may-ari ng lahat ng kaperahan. As a King of Pentacles, kino-confirm lang nito talaga na yung energy na paparating na energy na binibigay sa ating universe ay talaga meron talagang ibibigay sa universe na malaking biyaya or malaking blessing na paparating sa inyo Cancer. Kailangan nyo lang ng konting tiyaga, konting pasensya pa, konting pag-aantay, but this will come into your life not too long. Hindi ito magtatagal. Konting-konting panahon na lang. Huwag lang kayo maiinip. Sa tamang panahon ibibigay ito sa inyo. Pinapatunayan lang ngayon ng Pentacles. Pera, ibig sabihin talagang meron talagang parating na talagang siyang magbabago sa buhay mo. Okay? Pangalawa. Okay. Hierophant. Okay. Ay, sorry po. Hindi po siya. Akala ko kasi, hindi ko pa nabasa kasi magkamukha sila na Hierophant. Emperor po siya. Okay, Emperor, mostly Cancer. Merong makaka-resonate dito sa inyo na Cancer. Mostly lalaki. Masculine energy. Or merong babae na parang masculine ng dating. Okay, but this Emperor card, the energy that I can feel here is meron sa inyo or siguro parang iba sa inyo ay naging or sa inyo ay ama or parang although hindi wala pa kayong pamilya pero parang medyo parang kayo yung nagiging in charge of the family or parang meron kayong nililid na group, parang ikaw yung tumata yung leader or bilang as a father figure. This Emperor card ang nararamdaman ko dito is talagang
magpo-progress ang buhay mo comes kapag napanood mo ito. Ibig sabihin meron talagang darating na panahon na talagang magpo-progress through your leadership skills. Leader kayo eh. Alam nyo yun? Parang napakagaling yung magpasunod, mamuno ng isang grupo. This Emperor card I can see here na mostly yung iba sa inyo ay manager or siguro yung iba sa inyo ay talagang nasa posisyon na may maraming mga taong hinahawakan. This Emperor card is just showing na just continue, pagpatuloy nyo yan sapagkat you will succeed in that endeavor, and with the help of the universe, magtutuloy-tuloy ang blessings para sa iyo dahil sa King of Pentacles na lumabas. Okay? Pangatlo is the Eight of Wands. Magiging mabilis ang lahat. Okay? Magugulat ka siguro, medyo makakalimutan mo pala, parang mabibisi ka kasi, sobrang busy mo sa sobrang kasipagan mo kasi, Cancer, medyo makakalimutan mo sa sobrang kabisihan mo. And then comes na magiging mabilis ang lahat ng pangyayari, magiging mabilis ang lahat ng mga pagbabago, magiging mabilis ang lahat ng mga transformation mangyayari sa buhay mo na kahit ikaw hindi mo akalain na nangyari na in-embrace mo na pala siya, yung iba sa inyo ay ginagawa na at you're go through the flow. Kung ano man yung mga pagbabago na nararamdaman mo or nararanasan mo is just embrace it. Okay, wag mo kokontrahin ito sapagkat yan ay disenyo or yan yung plano ng universe para sa iyo. Kailangan mo lang tanggapin whether you like it or not, although siguro minsan yung iba medyo masakit or medyo nakakalungkot yung mga pangyayari, but kailangan nating tanggapin. It's because, sabi ko nga dito sa Eight of Wands, magiging mabilis ang lahat. Kung gaano kabilis ang lahat ng nangyayari, magiging gano'n rin kabilis ang lahat ng mga blessings at pagbabago na mangyayari sa buhay mo na idudulot or ipapahintulot ng universe. Okay? Cancer? Pang-apat, di ba? Yan, sabi ko sa'yo. Talagang kino-confirm lang. Tower. Ending. There's about to end. Merong matatapos. Siyempre kapag may natatapos, merong panibagong darating. This, di ba doon din sa last natin, sa una nating reading last week ay lumabas din si Tower. Ibig sabihin talagang there's something about the end. Kasama na dito yung pagtatapos ng mga paghihirap mo, mga suliranin, mga iniisip, mga sleepless nights, mga anxiety, ito matatapos na yan. Okay? Cancer, panghawakan mo, not everything will be okay. Everything will happen according to the plan of the universe. Talagang maniwala ka lang, huwag ka lang mabagot. Kailangan mo lang lumaban. Konting panahon pa, konting tiis na lang. Talagang lahat ng bagay na matatapos ay papalitan ng universe ng mas malaki, mas kaaya-aya at mas talagang ikakasaya ng lahat. Okay? Sige. Panglima, tingnan mo. Talagang napakalinaw na mensahe ha. Kinikilabutan ako. Kung may katapusan, the Tower, may bagong mundo. Okay? Kita mo ha, sinapol natin yan. Hindi po yan scripted. Talagang, Cancer, para talaga sa yung energy ng barahan na to. Talagang nafe-feel ko. Kasi the Tower, sinabi ko may matatapos. Here comes the world. Talagang panibagong mundo ang parating sa'yo, Cancer. Sabi ko nga, ulitin ko, whether you like it or not. Kasi siguro naging masaya na kayo, naging may sa comfort zone nyo, parang ayaw nyo nang umalis dyan, although hindi naman nakakatulong sa'yo yan. But this world card will allow you to discover some new things, na talagang new perspective sa buhay na, ay okay naman pala, dapat ginawa ko to, akala ko natatakot kasi ako. No, the world card is hindi lang basta sa pagkatao, but everything, lahat ng aspeto sa buhay mo ay mababago. Kasi as a whole, holistic itong pagbabago na mangyayari sa iyo, Cancer, na gagawin ni universe is because hindi lang siya basta temporarily. Itong pagbabago na mga nararanasan mo is for the long term. Okay? Kaya kailangan talagang pulido, kumbaga sa talagang solid talaga ang pagpa-purge or yung pag-aayos na gagawin ni universe sa'yo, and you need to embrace that. Kasi kung kakalabanin mo or kung ikaw mismo magtatamad-tamad ka at hindi ka makikipag-cooperate sa universe, ay naku, mai-stuck ka sa sitwasyon na yan. Sige. Second row, first card. Pang-anim mong baraha is 3 of Pentacles. All the Pentacles is pera, but you look, the area is dark. Medyo, this is transactions. People talking about transactions, mga deals, mga dealings. But be worried. No, I'm warning you na maging cautious, maging matalino, maging mapagbantay, mapagmatsyag, because maybe in the present situation, sa mga dating na araw, merong Cancer, may mga tao na lalapit sa inyo na you thought they are genuine people, mapagkakatiwalaan, but
they will be offering you some things na kung medyo hindi ka magiging matalino, magiging wise, ay kakagat ka dito, and this will lead to disappointment kasi parang hindi maganda. Sa una ka lang magiging masaya, but later on ay parang ano mo yun, just we use the word scam. Okay, because dark yung area, transaction, it's all about dealings na parang under the table. 'Di ba alam natin kung bakit ka diyan pupunta sa madilim na lugar? Kung malinis ang intention mo, kung honest ka, bakit hindi ka pumunta sa maliwanag, transparent, yung parang wala, kailangan makita ng lahat. Okay? Okay, this is just a caution or warning para sa inyo, Cancer. Mahirap na magtiwala ngayon sa mga tao, lalong-lalo na kung may kinalaman sa pera, kasi pera natin ay hindi natin pinupulot bagkos ito ay ating pinaghihirapan. Pampito is the Two of Wands. Okay, here comes na dahil magkatapat pa sila ni Four, ayan, ni Emperor. Okay, the Two of Wands, the energy that I can feel here, Cancer, is that you will be looking back. You will be thinking of things na ang nararamdaman ko dito is about learnings, maturity. Okay, ibig sabihin mapapa-throwback ka sa mga bagay na nangyari sa buhay mo, and you are going to assess ano bang mga matutunan ko dito na dapat hindi ko nagawin sa kasalukuyan, on how to improve myself. Okay, these Two of Wands will the energy here is that a situation will be coming in your life na talagang this will be a deciding factor na talagang mapapadecide ka, magagawa ka ng desisyon na yes, kailangan ko na baguhin ang sarili ko for the betterment. I need to move on. I need healing. I need closure sa mga bagay-bagay na that is not really working for me. Okay, magto-2025 na. Kailangan, kung gaano kabilis ang agos ng mundo, ganun din dapat tayo kabilis magawa ng mga desisyon sa buhay. Kasi kung may stuck pa rin tayo sa ating mga lumang prinsipyo, mga paniniwala na hindi naman nag-workout na sa atin, ay naku, hanggang dyan na lang talaga tayo. Hindi tayo makakasabay. Although, hindi ko sinasabing sabayan yung agos sa mundo, sapagkat because the world today is, alam nyo, napakabilis at puro materialistic. I am saying is that may iiwan ka in the sense na syempre, nakikita mo ang lahat na parang ganito nangyayari, but ikaw stuck ka pa rin dyan kasi may pinaniniwalaan ka na alam mo sa sarili mo hindi naman nag-work, na bakit hindi mo iwan yan. Okay, pag-isipang mabuti, mag-reflect ka dyan kung kailangan na bang wakasan ang mga bagay na iyan. Okay? Tingnan mo, sabi ko, pang wala mong baraha is the Three of Cups. You need to be magdesisyon sa mga bagay na yan, sa mga habits, sa mga attitudes na hindi na nag-work out para sa iyo, sa mga paniniwala mo. Magkatapat pa sila ni Eight of Wands. Sabi ko, magiging mabilis ang lahat because there's a celebration coming for you. If everything na fix mo, holistic, lahat, attitude, physically, faith, everything, lahat, kumbaga as a whole, as a person, kapag naayos mo yan, nalinya mo yan, na-align mo yan, at sa tulong ng universe, ay talagang there will be a time that you will be moving on, magugulat ka, nag-heal ka na sa mga sakit, sa mga puot, and the blessings will be flowing in you effortlessly, and parang mag-flow sa'yo na parang walang kahirap-hirap, and there comes the big celebration. The Three of Cups is a celebration card. It means that there will be a major milestone that will be happening in your life. Okay, kailangan mo lang paghandaan ito with a clear heart, with a clear mind, and a happy heart, and walang mga grudges or mga puot sa buhay. Kasunod pa sila, Cups. Tingnan mo, Seven of Cups. Okay, consider other options daw. If you think you're really bombarded or overwhelmed sa current situation mo na parang hindi ka na talaga masaya, tingnan mo, magkatapat pa sila na Tower as about to end. Ibig sabihin, merong iba sa inyo na mag-end, magre-resign, malilipat ng trabaho, you thinking of other ways, magbi-business na lang, moving to other countries, whatever, na mag-end kasi ito, marami kang options na tumatakbo sa isip mo ngayon na i-consider. Marami kang pinagpipilian, that is a good thing. Kasi sabi ko sa inyo, kung dyan kayo hanggang dyan na lang, nakikita nyo ang agos ng mundo ngayon. Napakarami namang mapagpipilian na mas makakatulong sa ikabubuti ng buhay nyo. Bakit hindi nyo subukan? You will be considering, yung iba nga dyan sa inyo, nag-resign na, yung iba sa inyo, gagawa pala ng resignation letter. It's all about considering other options or alternative options sa buhay. Okay, wala masama dyan. Kung papairalin natin ang pride natin, ay nako. Sige, panapos na bara? Talaga.
Pinapos na barahan, naalala ko yung una nating reading. Ito din yung naging ending card last week. Itong Two of Cups. Although sabi ko dati may kinalaman yun sa parang mayroong iba sa inyo na nagtatrabaho in terms like, nasa field ng health, kasi ito may health, but I can see here an offering and the same energy that I can feel offering tao, parang network of people na lalapit sa inyo or mga friends mo na laging andyan at para tumulong sa inyo. It will improve gradually. Mas lalong mapapagtibay ang network o pakikipag-ugnayan sa mga kaibigan, kamag-anak after all the struggles that you've been through. And yan, that is a good thing kasi itong mga tao na to talagang mapagkakatiwalaan mo. They are always there for you come what may or what at anong oras na kailangan mo sila. And that's the people na kailangan mong i-value or kailangan mong pahalagahan kasi yan yung mga taong tunay na nagkikare para sa iyo. Okay? Sige, Cancer, naway naging malinaw ang ating reading ngayon. Naway nabigyan ko yan ng isang soulful and meaningful tarot reading, and I'm praying na maraming nasa silent catcher na muling makapanood itong video natin. Maraming salamat sa inyong walang sawang tiwala, suporta, nakakataba sa puso ng mga komento at laging pag-aabang sa ating mga videos. Maraming salamat kung asan man kayo ngayon. Mga soulmates kong pinakamamahal, mag-iingat kayo lagi hanggang sa susunod nating pagsasama. God bless us all.